Hilda. Oy! Hilda Lilia. Okay, so strong early game talaga yung makikita natin dito between the two teams. The pressure coming in from Nova plus yung pwedeng pumigil nga dun sa aggression ng isang Zushin. And even yung Harley, ang taas na rin ng pick rate ngayon and priority sa Lilia. Parang alam ng mga teams kung kailan ba dapat to prioritize, but there goes Kirk using this Arlot. Titignan natin para sa AB Break. Ang magiging question lang sa ganitong classic comp, wala ka pang instant hero na pwedeng mag-lockdown sa isang Harley. Kasi mamaya, talagang mananalasa yung Harley na yan. Tinanggal na ang isa sa mga, sabihin natin, star hero ni James Banks, which is the Leo Mord. Alam mo, hindi pa rin na makamove on dun yung 4v1. Yung 4v1 niya. Diba last week, grabe yun Kaya nga din nagtataka ako bakit hindi pa nila kinuha yung isang Leomord. But I do understand why you would get itong Hilda. Lalo na kasi maganda siyang synergy with this Freya. And also, it's a flex pick. Pwede pa rin natin makita yan sa XP lane. And then the Freya in the gold lane. Kaso nga lang, meron ka bang matitirang hero para pang carry kay James Banks? Is there an assassin left? Kasi with the Leomord ban, parang naubusan na talaga yan. Parang hindi naman basta-basta maglaland sila dito if you're AP Bren. And the fan is also banned. So ngayon, ito, carry ang ibaban ng AP Bren. Perhaps another gold lane hero para hindi makontra itong Freya. Harith maybe as the next option. Even Claude, Moskov, dami pang options for Savero. Pero gusto kong na-point out mo nga, Wolf, dito na nagiging target James Banks hero, lalong-lalo na yung mga nakita nating nag-shine, si The Man with a Million Moves. And mali natin, lumabas ulit dito yung Olus na hindi man naging successful last week. Mali mo naman, biglang gulatin ang mundo para ngayong week. Hindi naman imposible, no? Pero based sa observation, tinatanong ko rin si Midnight dito, tsaka si Wolf, parang sinasuggest nila yan, baka pwede ilagay sa XP. Kasi hanggang ngayon, medyo gulo pa rin, I mean, hindi sa jungle, no? parang mahirap pa rin, Ayun, Okay, so iniintindi nila dito na yung Hilda pwede maging EXP. Lalo na ang Arlot kasi yung pinili nila. So parang yun yung pang fronta. At ito yung mga heroes na nagsusok ng damage para dun sa Harley. So pwedeng mag-high loss eventually. Itong AP Bren, maganda rin siyang anti-synergy. Or sorry, not anti-synergy. Pang-counter dito sa isang Zushin. Good ban on the glue. Kasi yung Onyx, pwede nga naman din nilang ikunin to para kay Brusco. Na magiging pang-tangke. At I feel like itong AP Bren, kukuha talaga ng assassin na para kay James Banks. Nolan and Lancelot yung mga natitira. Onyx, they can go for Savero hero now. Like yung Yisun Shin actually, yun na ginagamit sa isang Freya. Oo, lalong-lalo na si Savero yan. Siya yung may pinakamataas na win rate sa paggamit ng Yisun Shin. So, hindi malabo na piliin niya na yan. Pero open pa dito yung mga of Khalid, yung mga recently favorite ni Brusco. But there goes the Claude. Pang safety lang din for the late game. Ang ganda ng Claude dito. Kung iisipin mo, at least may puhunan na dito ang Onyx. Last picks, James Banks, wala pang hero dito, ha? Pwede mangyari dito. Glock, tapos would they consider the Guinevere? Kasi parang may knock-up yung nakita ko dito. Tapos pag ikinombine nila with the Lilia, that will allow them to have a lot of burst para meron siyang konting synergy in that regard. So, siguro para dito kay James Banks na tira yung Gwyn. Pero para mas feel niya mga team, Lancelot or Nolan, para makate from that mga favorite niya, no? Parang bigay nyo na. Or Hayabusa. Lancelot. There goes the Gwyn. Prepare up na talaga nila to. Tapos sabay liko yung Freya papunta sa XP lane. And we're gonna be seeing a Moskov. Anong basa natin dito, Wolf? Kasi yung Freya parang nilagay nila sa XP. So, mas ma-expect tayo dito ng super-duper aggressive early game. And even that Khalid, bakbakan agad early game pa lang. Binigyan nila itong si KLVJ ng hero na magiging active sa pag-deal ng damage. Pero when it comes to team fighting, baka malugi sila sa first turtle. Kaya naman, super fans, scan nyo na ang QR code and predict the match winner para magkaroon kayo na chance manalo ng 1,000 MLBB Diamonds kapag tumama ang inyong prediction. May kita natin dito when it comes to Superfans prediction, lalamang ang Superfam 88%. Pero meron pa rin naniniwala sa Hive. Yung 12% na yan, kailangan ngayon ng AP Bren ng inyong suporta dahil nanganganib
Hindi naman na matatagin, nanganganib ang AP Bren sa kanilang playoff spot. Kaya lahat ng mga games and matches ay importante para sa Hive. At kitang-kita natin sa drafting pa lang, talagang makaka-expect tayo na pagpasok pa lamang sa Land of Dawn, action agad ang makikita natin. Pero tignan natin kung kaninong kwento ang mangigibabaw sa pagpasok ng Week 7. Crucial matches ang mga kailangan kaharapin ng AP Bren, pero for sure para sa Onyx, ayaw din naman nilang maging kampante. Ang pwedeng gawin dito ng AP Bren ulit, bantayan yung kanilang, yung kanilang side ng orange. Yun lang, parang Ay, binabantayan din kagad itong si Aqua. Hahabulin ni Super Friends. Pero medyo mabilis din ang movement speed ni Nova. At makakaiwas din siya sa panganib na nanggaling dito sa Onyx. Grabe no, na-burn agad Look. yung flicker ng AP Bren. Tapos, Nandito, buti na lang, nandito si KLVJ. Brusco ay sasama na rin, bibit-bitin. Dadali na si Killen. Si Kurt ay re-rescue na. Pero walang mamamatay sa magkabilang panig. alam mo, ina-expect na natin to na action agad sa early game, pero hindi ko ina-expect na first minute pa lang ganito na ka-agresibo ang dalawang teams. And I think isa sa mga condition nung sinasabi nating Orange Gambit mula sa Onyx na ginawa na naman nila as King Kong went for the clamor once again ay maging mabilis din sa may gitna para hindi madepensa ng AP Bren yung kanilang jungle. So nanakawan na ngayon ng clamor itong si James Banks at dahil napupuruan din yung gitna ng AP Bren on their decision to go for this Hilda as well as the Lilia, the result is mauuna ng sobra-sobra itong si King Kong in the early stages. So pwede tayo maka-expect na magkakatotoo muli at mapapanindigan yung statistics kanina na lamang sa early control ang Onyx dito. Pero for AP Bren, nakikita natin na tinatry din kasi talaga nilang lumaban. Especially especially si Aqua having that Lilia. Masakit talaga yung Lilia, alam mo yan, Kuya Brits. Oo, early game pa lang may dissenting damage na naman ang isang Lilia. Pero again, kung gusto mo ng tapang, kailangan mo level 4 eh. So, para sagad talaga yung tapang. Ang maganda naman dito para sa AP Bren, ito yung team na haharap ngayon sa mga matitigas na nothing to lose eh. Parang, ayun yung mentality nila dito. Na, okay, kailangan nating ibitaw lahat ng mga kailangan nating gamitin, di ba, against dito. Kasi, hinahabol nila yung play spot nila eh. Diba? Ayan, Diba? Pati yung mga audience natin dito sa MPL Arena, nakikipagsabayan sa kulitan, sa pagiging agresibo early game pa lang. May mga humahawi pa dito ng buhok. Definitely for this game, tama ka Burrito, mas crucial kasi talaga to for AP Bren. Parang sila kasi hindi na pwedeng matalo pa sa mga susunod nilang laban. And mukhang hindi maganda ang magiging resulta ng Game 1 na to laban sa Onyx Philippines para sa AP Bren because of that early game na nanakaw para sa kanila. So, wishing for a 2-0 agad ang mga miyembro dito ng Onyx Philippines. But we do know na itong unang-unang cycle ng mga buffs ay lalamang agad si King Kong. Baka mauna siya mag-5 pa nga eh. Para sa first turtle. Oo, level 4 na siya dito samantalang si James Punks nakaabang sa may itaas. So mukhang bago pa lang magkaroon ng turtle. Wow. Action agad! Ayun na, diniretso na kagad nila dito sa itaas na bahagi. Mamamatay kagad si Kurt! First blood para dito sa AP Bren. Makatapos si Bruce, pupuntahin pa rin siya dito ni Nova. Kakapatay din ang Onyx Philippines ng isa habang pumasok na rin si Kiel! At winasiwas na ang kanyang espada. Nakuha rin si Brusco. At gusto pa ata sana ni Aqua ng kill. Pero aatras na muna ang AP. Nakadalawa sila dun na. Ganda nung naging reaction mula sa AP Bren. Bukod sa maagang pagpunta ni James Max, parang inaccept na niya na mauuna na makuha ng jungle si King Kong. So, ang ginawa niya is pumunta doon siya sa may XP lane para kontayin agad si na ngayon ay level 3 pa lang. Pero dahil yata sa nangyari, tila kailangan mo nang tanggapin ng AP Bren na hindi nila kayang kumontes dito sa Turtle. Onyx Philippines will secure the first turtle of the game. At kahit papano, AP Bren pa rin yung lamang sa gold. Yeah. That is because of the kills na nakuha nila kanina. 2-1 tapos 2 kills para si isang Freya. Tapos talo na naman. Napakaganda nun. Ayun na, binigyan kagad nila. Hindi na tumama yung si Bat, pero okay lang. Kasi ang AP Bren ay ikatlong kill para sa inilang bulsa. Simula ang IP Nasosobran yung Onyx rotation. Nakakontra sila dito ni James Banks. 0, 1, and 3. Namatay man siya dun sa may top lane pero ang taas na agad ng kanyang farm na nakakasabay ngayon kay King Kong. Honestly, pinag-uusapan na nga natin at ine-expect na natin na magiging matindi yung early game pa lang. Pero ako personally, nagugulat ako sa nangyayari.
hindi ganito yung ina-expect ko na punong-puno ng laban na tila ba alam ng dalawang teams natin kung paano sila lalamang sa isa't isa. Onyx, atake sa objective. AP Bre naman tanggap nila na medyo lugi sila. So, lagi sila yung naghahanap ng action dito, naghahanap ng buhay. Ganda ng word na ginamit mo kasi yun yung gusto ko rin gamitin. Acceptance yung para sa AP Brand. Parang sa first cycle, yung gustong gawin ng Onyx na mag-invade ng mga jungle, sasagutin nila by putting emphasis doon sa ibang parte ng mga mapa. At ang naging result nito, yung AP Brand nagiging in control in the early stages. 3-1. Hindi ganun kalaking lamang nila pero napigilan nila yung gustong gawin ng Onyx. And dahil meron silang late game dito kay Shizu, Pinasok na agad. Naku, patay ata si Shizu dito. Nakakuha na finally ng kill. Second James kill Box. para dito kay King Kong. James Box, may pagsabayan kay King Kong. Oh! Hinabol pa rin! Galing. And that violent kill will secure that kill. Oh May my pagsabayan. Kayo, Sunny James. The man with the million moves ay magpapakitang gilas agad sa first 4 minutes pa lang ng laro natin. Literal na ayaw nilang walang bawi sa isa't isa. Ayaw talaga magpapigil pero hindi tumama yung final slash. Nova at ang mabibigyan ng Uy, breaker din siya. Takas! Habang nandito na si KLBJ, sasama na rin sa ginawang aksyon ng AP. Pero si Super Friends ay nandoon para protektahan lamang ang kanyang mga kakampi. Pagong ay buhay na rin, pero parang nalalatayan ng Onyx dito ha. napakagandang pagkontra and James Banks, grabe yun. Nireserve talaga niya yung passive niya para mahabol niya kung saan papunta si King Kong. Kahit mag-space escape, nahabol pa rin ng suntok ng isang Gwyn at ngayon sobra na yung lamang ng AP Bren. Wala nang iiska po dito kasi si James Wow. ay nakuha na rin yung ikalawang pagong. Pwede pa nga sila maghanap ng kill dito. Kita si Brusco, buti na lang hindi tumama yung spatial migration against Brusco at gugulo lang si Brusco at magpapakita lamang pero tuloy-tuloy ang farming ng KP. Oo, dito sa baba mo, ang bibigyan na naman si Chizo. Final slash kumonekta! Naku, sa pool ka agad yung isa sa mga main damage dealer dito ng AP Bren. Habang si Nova ay magpapakita na rin kill mula dun sa itaas. Nagtatago lang sa may pixel. Pwede siya dumamba any moment. Mahaba pa naman ang oras para dun sa next objective. At kakalmahan muna ng magkabilang panic. Ang laking bagay nun. Kita mo, tingnan niyo yung gold ranking. 3.6 kay Savero, Shizu 2.7, back-to-back deaths kay Shizu sa bottom lane. Hindi siya naka-purify, just went for the flicker. James! Grabe, binigyan ka agad. Wala lang sinasato dito. Etong si James Banks, ladies and gentlemen. Ganda ng bawi niya from 0-1, 3-1 na. 3-1 agad. Grabe, no? Parang pagpasok ng week 7, no Suyu, okay lang. No Leomord, okay lang. May win ako, pero sa baba, si Savero, mukhang nag-adjust na rin at nagre-react na rin ng AP Brent. Kasi nakita natin na nagpapalitan sila, tinatanggap nilang lugi sila sa mga certain team fights. So naghahanap talaga sila ng bawi for Onyx. Nakita natin 2 beses nilang pinaruhan yung baba. Samantalang, itong si James Banks, mukhang wala yatang makakapigil sa kanya sa paghahanap ng dugo. Yung dalawang rotation na yun. Naku, tunaw ka agad si Aqua. Hindi man lang nagamit yung kanyang black shoes na naging tagpo na yon. Mabibigit si Nova. Kaya bang makaligtas si Nova dito sa pagkakatuloy ito? Flicker na gamit din. What a Si Super save. Prince ay naghahabol pero napakabilis tumakbo ng isang Hilda. Walang mapapatay ang Onyx doon kahit nag-commit sila ng maraming ulti. Mape-pressure nila yung bottom lane. Ito si Shizu. Dalawang gold cards yung na-deny sa kanya by the way nung ikalawang rotation ng Onyx Philippines sa bottom. Kaya naman 3.26k lang siya ngayon kumpara sa 4.6 ni Savero. 1,000 yung lamang at etong si Shizu talagang siguro naisip na ngayon na saka na naka-purify ako dito. Uy, sa taas! Naku, KLBJ. Ang pinuntahan na gamit yung final slash siya. So baka info ito para sa AP. Nova. Nova ang pupuntahan. Gamit yung Bibigyan. Wing Sensor. Bibigyan din na ata. Sa likod na pupunta dito si KLBJ. Pero tinabahan pa rin. Dark Spatial Migration and a final to Kim. Ngayon naman si Byron baka BBI ang out. At si Aqua ay nakakuha na rin ng kill. Sige ngayon, si Bruce napakababa na ng HP. Napapa-flicker na rin itong si Kirk. At pwede na mag-transition ng AP Brand doon sa pagong. Grabe, no? Nakita natin dito na walang naging bawi ang Onyx Philippines at mukhang free turtle na nga para sa AP Bren. Hindi lang yun, may mga kills pang kasama, may mga other objectives pa like the turret on top. 7 minutes and 40 seconds, 8-5 Uy! ang score. Nadagdagan pa ng isang kill. Itong si King Kong, 4-1 sa ngayon. Ito na lang yung siguro nagiging saving grace para sa Onyx Philippines. Napaka-aktibo ni King Kong. Parang hindi pa tayo nakikita na parang nakatulala. Itong si King Kong, parang every time meron siyang gustong gawin. Oo, alam pa rin niya na pwede pa rin mabaliktad, pwede pa rin mapunta sa kanila yung control ng game na to. Kasi nandun pa rin tayo sa first 8 minutes ng laro. Considered as early game pa rin naman to. And dahil 1.5k lang yung lead, Yeah. madali lang yan para sa
sa ating mga teams na balik na rin. Speaking of balik na rin, si Savero, men, nakakapag-farm up ng matiwasay dito sa game na to. Yes, ang ganda ng buhay dito ng gold laner ng Onyx Philippines. At magiging crucial siya sa First Lord for sure pag nakuha na niya agad yung Trinity. Si Aqua na naman ang bibigyan nila pero pumasok na si KBJ. Kahit na sila gamit din. Magtulong-tulungan ng mga miyembro dito. May pa rin si KBJ. Sinubata magiging provision. Tumama yung Spear of Destruction pero hindi na rin sama itong si Shizu. Napigilan nila ang plano ng Onyx. Oh, actually surviving there with just a flicker. Tingin ko sulit na yan para dito sa side ng Ipibren. Ngayon makapag-farm mas lalo. Also giving some space dito kay Shizu. Wala yung pa kailangan habulin na gold lane ng Ipibren. But they are getting there. Mabibigyan siya din ng isang minion dito sa baba. The mid will be defended by Ipibren. So all of the good things nangyayari ngayon para sa Ipibren. Nakikita din natin when it comes to gold ranking, kung nalulugi si Shizu, sinasalba siya ni The King. Si KLVJ, sa pinakamataas na gold lane dito. And consider mo rin naman talaga na parang pang gold lane yung Freya, pero mukhang delikado sila. Pumasok na nga kaagad si Super Prince. Bibit-bitin si James Punks. Pero hindi na dadalhin sa kanilang poder habang si Shizu ngayon ay unti-unting pinapalawig yung kanyang gold. Sumabog na rin yung itaas. Magandang informasyon para dito sa AP Bren. Okay na rin yung Lord at pupwesto na rin magkabilang panig. Magiging mahaba-haba bang Lord Dance to o makakita tayo dito ng action agad. Wolf, anong sa tingin mo? Anong basa mo dito sa nagiging takbo Action ng laro? to, panigurado. Lalo na itong si Super Prince, pa-cooldown na yung kanyang ulti. You have Brusco with his own ulti as well. At itong si King Kong. Dahil hindi siya napigilan sa pagwa-farm at may Trinity rin na itong si Savero. Meron talaga silang go signal. Ito yung sinasabi din natin kanina na magiging impactful yung pag-early farm ni Savero kasi masakit siya at makate dito sa Lord Fight. At makikita din natin sa minimap na medyo nag-react pa si King Kong sa may bandang itaas. Samantalang nandun din itong si Shizu. Yun naman talaga yung strength na meron ng isang Moscow. Pero delikado kasi siya dyan eh. Parang pag nakita siya dyan na mag-isa, feeling ko ay bibigyan siya dito ng Onyx. O speaking of pagbigay, si KLBJ tumamba rin kagad. The force lamang yung BMI para dito kay Savero. Nag-aantay pa rin si Shizu ng pagkakataon. Si King Kong ayan, umaaligid din. Alam ni Nova na may nagbabantay na King Kong dun sa itaas. Kaya inaalalayan niya rin si Shizu. Hindi nila nakikita no, nasan si King Kong. So, kailangan niya talagang tulungan at alalayan yung kanilang gold laner. Pero nabigyan na ng informasyon si Aqua. So ako na naman, ako na pa-blackshot na rin. Ligtas naman siya. Pero baka iipit ata itong si Nova. Hindi tumama yung final slash. Current force na rin. Pero Lord? magiging burst. Uy, Magiging tawag dito ng AP Bren! At si James Punks ang nagwagi. Kukuha pa ba ng kill dito ang Onyx? Ililigtas pa ni Kiel yung kanya sarili. Hindi na nga siya magiging kabayaran. Papasok pa uli si King Kong. At ang Onyx Philippines ay dumadamba na under the turret. Bruce yung makakakuha ng kill. Pero si Shizu sa itaas ay tumatrabaho lang. Hawak naman ng AP ang Lord. Wow, napaka-crucial na pagsibat ni Shizu. Nakita niya sa gitna, hindi natin nakita sa screen mismo, pero tumama yung sibat dun kay King Kong. So, information sa AP Bren yun para ituloy yung pagkuha nila dun sa Lord. And they will eventually get it. Yun nga lang na buksan yung kanilang gitna as Onyx Philippines are able to find the kill onto Nova and kay KLVJ. Dahil na disperse mga members ng AP Bren, hindi nila magamit yung Lord na to. But at the same time, they gave farm dito sa ating Moskov na ngayon nakahabol na. Parang ganun lang yung kinailangan na gawin dito ng pagtitiis ni Shizu na nakapag-push dun sa may top lane. At syempre, extra na information courtesy of that SOD. Wait. Pasok na naman si King Kong. Pasok ko agad Sakit, ha? Nagamit na kagad yung ultimate. Ngayon si Aqua may naglalapag ng mga bomba. Habang pumasok na rin with the Raging Sandstorm, Nova ay namaalam sa poder ng AP. Pero lumait na rin yung lamang in terms of economy, ha? Di ba parang lamang dito yung AP Bren when it comes to Lord Take, when it comes to gold. Pero parang Onyx pa rin yung nagsisimula ng mga laban. Yung papiso-piso kasi ng Onyx katulad ng pag-pick off nila kay KLVJ after the first Lord fight. Yun yung dahilan bakit humina yung AP Bren sa pagdepensa dun sa may gitna. Tapos nung nakahanap ulit sila ng opening sa may gitna with King Kong going in for the play, nabasag yung formation ng AP Bren, napakomit doon si Nova at biglang yung mga back-to-back -1s ng Onyx Philippines nagbigay sa kanila ng enough na advantage para makakuha ng gold lead. Grabe no, ganun ka ML na ML tong mga players natin. Sa pagpasok ng Week 7, 13 minutes in, 8-8 ang score. Literal na 8-8. At sayawan talaga yung nakikita natin dito. Napakomit na ng mga ultimates si King Kong as well as Aqua. And literal
nag-shift yung tide patungo sa Onyx PH. Grabe. Dahil lang dun sa pa-JP, pa-pick-up nila. Piso-piso gaming. Ang King Kong, nakita mo na gagamitin niya yung ultimate niya. Every time nakita niya si Aqua, mapapa-force ng ult si Aqua and yung cooldown kasi ng Black Shoes, sobrang tagal kumpara sa isang Harley ultimate sa Deadly Magic. Oo. And yun nga yung paulit-ulit na ginagawa okay. nila. Okay. Testing lang. May nakikita, Sinestig lang. may mga nakikita si Bruce na hindi tayo nakikita rito. Pero nakita nila itong si Nova, ginamit yung final slash. Pagtutulong-tulungan natin ang apat na miyembro mula sa Onyx. Mababa beacon itong si Super Prince. Mabibit-bit pa si James Banks pero anino na lamang niya yun. Kiko ngayon nag-aabang ng pagkakataon. Hinahanap niya magiging rightest target. Tatapak dun sa Pixel. At tagumpay naman ng depensa ng AP Bren. At magkakaroon na rin ng panibagong Lord in just 4 seconds. At nakikita natin dito, dahil dun sa pa-chepi-chepi na ginagawa ng Onyx, tila ba si Shizu, alam niya rin na hindi siya malaya pumugak gaming. Alam niya rin na hindi siya malaya dito makapag-clear ng opposite side kung nasaan yung Lord. Okay, tingnan natin. 19K ang buhay ng Lord na ito. Nova na naman. Si Nova. Mapapalala Yel! na si KLBJ. Matutunaw kagad. Pero makakaligtas naman siya sa likurang bahagi naman. Wow! Kirk ay namatay kagad. KLBJ as well. Ngayon si Bruce kay bababa ang Uy! buhay. Pero Shizu! Shizu ay nakuha na ng dalawa. Shizu ay nakaka-free-hit din. Makagamit din kanyang Knock-up! position, pero nanakap ng Lord. Atrasan muna dito ang AP Fred. Dalawa na Lumipat. lang natitira sa kanila. King Kong ay nakatatlo na. Uy, lumipat! Sa patang umapat. Lumipat lang! din si Shizu. Pero sa pero at ang buong kumpanan ng Onyx ay magtuturn na dun sa Lord. This is gonna be a free Lord para sa Super Fam. Mag-isa na lang si Aqua. Wolf, anong nangyari doon? Very unfortunate na nakapa doon. Etong si Shizu, ang ganda na sana ng outplay ni KLVJ. Committing yung kanyang vengeance after the Deadly Magic. At nung nakahanap na ng formation dito yung AP Bren with that kill out to Kirk, eto na sana yung buhay para sa kanila. But Brusco staying alive. Sobrang kunat lang din. But nakap kay Shizu, ito talaga na-outplay na rin niya. Yung Wind of Nature na yun, free hit na nanakap pa. Unfortunate para dito sa AP Bren. But at the same time, very commendable movements Max sa Onyx, especially kay King Kong. Masasabi natin na ma-maximize talaga dito yung Harley. Napaka-husay at mabisang gumamit ng Harley. Minsan talaga hindi papabor sa iyo ang tadhana. 'Di ba? Yung mga bagay na akala mo okay ka lang ay biglang susubukin ka ng buhay, pero ngayon susubukin ng AP Bren kasi nasa kamay na ng Onyx yung lead. Look at Super Prince. Grabe. Siya na mismo yung nangbubrusco dito, pailaw-ilaw lang sa mga nasa harapan. Tabang no? Pero kaya pa namang ma-defense ng AP Iko? Bren. Itong Lord na ito, kaya lang yung gitnang bahagi ay matutunaw na rin sa kamay ng Onyx. Bali Uy. mag-transition na may bottom. Naburuhan na din si Nova pero masyado rin makuna. James Hanks umaamba din ng kanyang mga spatial migration. Aqua, mababa Black Shoes. Pagkakataon natin Flash! ng Onyx Benefits sa patayin kagad at pitasin. Si Aqua mga kaibigan, namatay na kagad yung isa sa mga main damage dealer dito ng AP Bren. Kulang sila pagdating sa clear wave. Pero mag-aantay lang ang Onyx ng next wave. Oh, what a great push coming up from Onyx. Pansinin nyo, walang namamatay sa kanila. And now, ito na, Savero, the Pogi play. Winter Crown Blazing 2 available na. Okay, pwede natin gawin na 8-1 entry dito si King Kong. Kahit sino ay pwede na yung bigyan. Andun na yung final slash. Sunod kagad yung dalawa. Ngayon mapapa-ultimate din itong mga miyembro ng Onyx Philippines. Sino ba ngayon ang kanilang inahabol? May wave pa naman. Nasasalubong mula dito sa Onyx Catapult. Philippines. At ready na nga tapusin retry. ng Super Family ang laban na ito. No pa na lang ang natitira. Game 1. Mapupunta sa Super Family. Rumaragasa ang Super Fam sa pagpasok ng Week 7. After makakuha ng momentum, tila ba alam na nila na sila ang may hawak ng control sa buong larong ito. Ito yung mga klase ng games na mahirap talaga makarecover. Especially if you're AP Bren. Ginawa na nila lahat. I would say, maganda talaga ang mga rotations at mga decisions dito ng AP Bren. Handa sila up against Onyx Philippines. But unfortunately, yung mga ginagawang kakaiba dito ni King Kong, napapitas-pitas yung pag-push nila ng pressure talaga dun sa may bottom lane against dun kay Shizu na napatay nilang 2 beses. At yung napaka-aktibong galawan, James Banks did everything. Kung Grabe. napakagandang 1v2 nito. Na siya yung lumamang. Yun nga lang talaga yung mga papiso-piso ng Onyx